Quality Control Laboratories LLC. JS Cabahug Street CDO Basbas Pagsabangan Mando City, Cebu, Philippines. Geotechnical Investigation Report. Panimula. Pangkalahatang. Ang geotechnical investigation ay isinagawa alinsunod sa mga tuntunin ng sanggunian ng kasunduan para sa mga serbisyo sa pagkonsulta, pamamaraan at pamamaraan. Inireseta at o inirekomenda sa mga alituntunin sa disenyo, pamantayan at pamantayan, mga pamantayang pagtutukoy para sa mga material at paraan ng transportasyon ng sampling at pagsubok, bahagi ng American Association of State Highway Transportation Officials, AASHTO, at American Society for Testing and Materials, DETIM. Nilalarawan ng ulat na ito ang mga resulta ng detalyadong geotechnical investigation na isinagawa kasama ang iminungkahing proyekto. Ang ulat na ito ay tungkol sa geotechnical investigation para sa Pangil Bay Bridge Project. Ang gawaing geotechnical investigation ay nagsimula noong Disyembre 2017 at natapos noong Pebrero 2018. Paglalarawan ng proyekto. Ang ulat na ito ay nagpapakita ng mga resulta ng geotechnical na pagsisiyasat at pagtatasa na isinagawa ng Wayala Geotechnical Services sa Pilipinas. Saklaw layunin ng ulat. Ang layunin ng pagsisiyasat ay upang mamolekta at bigyang kahulugan ang impormasyong partikular sa site. Kamag-anak sa mga kondisyon ng lupa at bato sa ilalim ng ibabaw. Kondisyon ng tubig sa lupa. Mga panganib sa seismic at geologic. Disenyo at konstruksyon ng kondisyon. Ang saklaw ng pagsisiyasat na isinagawa upang makamit ang mga layunin sa itaas ay binubuhay. Pagsusuri ng data sa ilalim ng ibabaw na nakuha gamit ang pagbabarena ng lupa, pagsubok sa lugar, pagsubok sa laboratorio, at pagbuo ng mga rekomendasyong geotechnical. Isinagawa ang investigasyon sa alinsunod sa mga pamamaraang inirekomenda ng American Society for Testing and Materials, metodolohiya. Pangkalahatang. Ang geotechnical investigation ay sumunod sa mga pamamaraang inirekomenda ng American Society for Testing and Materials, DETIM. Upang maisagawa ang Soil Geotechnical Survey, isang team ang pinakilos. Ang kuponan. Kasunod na natapos ang mga gawain sa survey ng lupa. Gayon din, ang isa pang kuponan ay pinakilos upang isagawa ang mga pagsubok sa laboratorio. Ang lahat ng mga aktibidad ay isinagawa sa lokasyon na itinatag ng Topographic Survey Team. Ang mga pamamaraan na ginagawa para sa bawat aktibidad sa geotechnical. Pagsisiyasat. Larangan 9. Investigasyon. Borehole drilling. Ang rotary drilling at wash boring ay ginamit sa pagtagos sa pagsample ng pagbuo sa iminungkahing lokasyon ng borehole. Ang pamamaraang ginamit sa ang paggalugad ay sa pamamagitan ng pagbubutas ng butas sa itinalagang lugar na may kagamitan sa pagbabarena. Kumpleto sa drilling machine, water pump, drill rods, casings, bits, sampler, kasangkapan at accessories. Ang standard penetration test, LPT, na may split spoon sampler ay advanced. Sa pamamagitan ng borehole sa 1 metrong pagitan. Ang pagsubok na ito ay naging standardized ng Vestian I-1586 at binubuo tulad ng sumusunod. Pagtutulak sa karaniwang split spoon sampler sa butas. Isang distansya na 45 cm sa lupa sa ilalim ng butas. Binibilang ang bilang ng mga suntok upang itaboy ang sampler sa 15 cm. Pagtaas. Paggamit ng 63.5 kilo na timbang ng drive. Ang pagbagsak ng 76.2 cm ay malayang bumaba. Ang mga bilang ng suntok para sa unang 15 cm na pagtaas ay hindi ginagamit dahil ito ang upuan. Ang sampler sa ibaba ng nababagabag na lupa sa ilalim ng borehole. Ang bilang ng mga suntok upang himukin ang sampler ang huling 30 cm ay ang pagtagos. Paglaban, yan. Ang rotary core drilling ay isinagawa gamit ang Erie core bit na may diameter ng core ng 36 nd para makakuha ng mga sample na hindi ma-penetrate ng conventional. 2 tandang bawas isa. Mga pamamaraan ng sampling. Ang mga index ng kalidad ng bato ay tinutukoy mula sa inspeksyon. Kasama sa mga core ng bato ang pagbago ng core at pagtatalaga ng kalidad ng bato. Ang
Rayul ay isang tinatayang sukat ng antas ng jointing o fracture severity. Masa ng bato. Ang isang mas mahusay na pagtatantya ng in situ na kalidad ng bato ay ibinibigay ng isang core recovery ratio na kilala bilang Rock Quality Designation, RQD. Ang ratio ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang lamang ng mga piraso ng core na hindi bababa sa 100 nen. Mahaba at matigas at maayos. We are open from Monday to Saturday located at J is Cabahug Street, CDO, Basbas, Pagsabungan, Mando, City. For more info, please contact at 090867754222, 099567098830, 099514174464, and 3280626. Thank you for watching.